Sa Pilipinas, may hahambing ang red light camera ng Daly City sa mga closed-circuit TV o CCTV na ginagamit ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa kanilang camera wireless system. Bali itong mga cameras na nakadeploy sa EDSA, mga IP cameras yan. Ibig sabihin, internet protocol-based yung mga cameras. Yung signal nila nagta-travel through wireless. Yung ibang mga camera namin nakalagay sa mga loading bays, footbridges, para maiwasan yung sa mga magnanakaw. Dinisign talaga siya para magmukha siyang street lights. Kung sa Daly City Police Red Light Enforcement ang sistema ng kanilang red light camera, sa MMDA tinatawag itong Non-Contact Enforcement Policy. Any violations being documented by this camera, then ipapadala namin sa violator yung summon together with the document, together with the picture ng kanilang violation. There is no question na makikita ka pa dun siguro dahil it's well documented. Ayon sa MMDA, ipinatutupad ang Non-Contact Enforcement Policy sa pamamagitan ng kanilang CCTV na nakakalat sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang tiktikan ang kilos at galaw ng kanilang mga tauhan, pedestrian at mga motorista. Unang-una, it would minimize yung corruption dahil pagka na-picturean ka, there is no point of arguing with the apprehending officer. Unlike before na madaling mag-ayos Secondly, this technology is 24 hours. Hindi napapagod to Kasi ugaling-ugali pagka walang nakitang uniform enforcer or police officer kabi-kabila violation ginagawa niyan So, malalagay sa isipan nila na kahit na pala walang nakabantay na uniform police officer or enforcer, pwede silang mahuli anywhere, anytime. Lagay sa isipan nila na mag-ingat lagi sa pagmamaneho. Sa kasalukuyan, meron ng 51 CCTV camera ang MMDA na nakakabit sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Dito, sinamahan nila ang bitag sa mga tinaguriang traffic problematic area. Bali ito yung EDSA Guadalupe. Ang sakop nito hanggang doon sa may Guadalupe Bridge. Simula dito, ito naman yung northbound. Kaya lahat ng sasakyan na going north, ito yung sumasakop. Sa kabila naman, yun yung southbound. Nakalagay naman siya sa may loading bay. Lahat ng going sa south, parehas din siya. Nakikita niyo yung hanggang sa Guadalupe Bridge approach nun. Going to Estrella naman. Itong camera na to, ito yung tinatawag namin, istasyon namin na to, itong EDSA Boni. Cover nito hanggang doon naman, pag northbound at saka southbound, kita niya parehas. Kaya makikita mo, isang camera lang ang nakalagay dito sa location na to. Ang mga camera na yan, meron silang PTZ o yung pan tilt zoom. Kaya kaya niyang ma-zoom hanggang sa 1 kilometro, pwede rin siyang maikot, 360, tapos natitilt din siya ng 180 degrees. Sa Communication and Command Center ng MMDA sa Makati, ipinakita nito sa bitag kung paano na monitor ang mga motorista na lumalabag sa lahat na uri ng batas trapiko. Nandito tayo ngayon sa aming Communications and Command Center. So makikita natin dito yung ating mga TV monitors kung saan makikita natin yung mga sitwasyon on real time sa field at yung ating LTO connectivity kung saan yung mga driver na hindi nagbabayad ng huli ng MMDA, hindi nila kagad ma-renew yung kanilang lisensya kapag yung kanilang huli hindi nila binayaran kagad. Sa pamamagitan ng isang saman, nakalagay dito ang eksaktong plaka at letrato ng sasakyan kung paano ito lumabag sa batas trapiko, oras, saan at kailan ito lumabag, maging ang halaga ng kanyang babayaran. Saka ito ipapadala sa pangalan o kumpanya ng nakarehistro isang sasakyan sa tulong ng direct access ng MMDA sa record ng LTO. Yan, kita niyo yung bus na yun, Ang layo niya magsakay. Kaya kinuna namin yung plate number, nagsakay siya sa pang-ilan lane ng Commonwealth. Diba? Napakadelikado nung kanyang ginawa. Bukod dito sa camera to, meron pa kaming 8 hawak ng enforcer na nakadeploy sa iba't ibang lugar. Sa hawak ng enforcer, yung mga handheld, nag-a-average kami ng bawat enforcer, 200 per ship. Dito sa non-contact, as per ni Engineer Kunanan, nakaka 2,000 tayo a week. Kung susuriing maigi,
Bagamat safety traffic and driving ang parehong layunin ng Daly City Red Light Photo Enforcement Camera System at Non-Contact Apprehension Policy ng MMDA, malaki ang pinagkaiba ng dalawang teknolohiya na ito. Sa red light camera, hindi daw ginagamit ang kamera sa lansangan ng Daly City sa mga nangyayaring krimen sa lansangan. Would the Fed have access to it if they want to, in terms of really trying to find out where this criminal is on a run and he happens to cross the intersection of a particular street here in Daly City? And We have a contract set up with the Redflex camera system, Okay. which is located in Arizona, okay? And there are privacy laws in effect, and they would have to get clearance from the Daly City Police Department and also from Redflex if they wanted to view any of this. Okay, the only thing we're concentrating in this system is a red light violation. so, but there are any options for them that in the event that they wanted to, well, if you talk about national security? I'm sure there always is if it gets to a national security point. What they are, I'm really not sure. All right, okay. Subalit, sa MMDA, nagsisilbi rin itong crime at accident monitoring at emergency responses sa bawat lugar na mahahagip ng CCTV camera sa kalsada. Nagamit na natin yan at nagamit na ng pulis para to trace yung mga nag-commit ng crime na yan. Ito makikita ninyo, nahagip nung SUV, yung nakamotorsiklo na yun, may angkas. Nagpo-dispatch tayo dyan ng ambulansya. Kaya alam, may magandang loob na isakay kagad sila at madala sa pinakamalapit na ospital. Ito yung nakuna namin sa Shaw Boulevard. Yung biglang nasunog na bus. Naitawag kagad natin sa malapit dyan sa Mandaluyong, yung fire truck, para makapag-responde kagad.